Love, kailangan ko na talaga ang mga disenyo ni Shaira, ASAP. Malapit na ang launching ng Margaret's Fashions. Excited na ako. Kanina pa si Shaira sa kabilang mesa nakaupo at nakikinig sa usapan ng isang nag-uumpukang mga guest ng bar. Partikular sa grupo ni Caleb at mga barkada. Naroon ang best friend niyang si Ashley na nakakandong pa sa kandungan ng fiancé niyang si Caleb. Don't worry love, baka ngayon ay natapos na ni Shaira ang mga disenyong yon at nasa office ko na. Alam mo naman ang isang yon, lahat ng gusto ko ibinibigay. Naikuyom ni Shaira ang kamao. Nagtatawanan pa ang lahat ng mga barkada nito. Humagalpak din ng tawa si Caleb na hinihimas ang katawan ni Ashley. Bro, hindi ka ba natatakot na mahuli ni Shaira? Tanong naman ni Casper na isa sa mga circle of friends nila. Kaz, parang hindi mo naman kilala si Shai. Konting lambing at kalabit lang yun napapaamo ko na. Sinundan iyon ng malakas na pagtawa ni Caleb. Hindi na namalayan pa ni Shaira ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ginagago lamang siya ni Caleb at Ashley. Para siyang dinudurog sa narinig niya. Lahat na lang yata ng taong pinagkakatiwalaan niya. Niloloko siya. Sobra siyang nasaktan at hindi niya inaasahang magagawa ito sa kanya ni Caleb. Noong unang pumasok siya sa Margaret's bilang intern designer, ay naging sila ni Caleb. Dahil sa bawal ang office affairs, ay pinatigil siya ni Caleb sa trabaho niya at itinira siya ng binata sa condo unit nito. Hayop ka Caleb, traidor! All these years ay iginugol niya ang kanyang oras para maging isang shadow designer ng best friend niyang si Ashley. Habang heto siya, nakatenga ang talento sa loob ng kondo ni Caleb, ay nagpakasarap si Ashley sa kasikatan at credit sa mga disenyong ginawa niya. Don't worry Shai, this is for our future. Yun ang laging sinasabi ni Caleb sa kanya sa tuwing naiisip niyang masyadong unfair. Palagi pa niyang pinagseselosan si Ashley, pero kapag kinokompronta niya si Caleb, You're being delusional, Shai. Si Ashley ay head designer lamang ng kumpanya ko, and you will be my wife soon. Pinahid ni Shaira ang luhang pumatak sa mga mata at tinungga ang alak na nasa kupita. Ang tanga-tanga ko. Waiter, more whiskey please. Nagpupuyos ang kalooban ni Shaira. Hindi siya tanga. Kaya sinundan niya na ang dalawa kanina paglabas ng kumpanya. Hindi niya inaasahang ganito kasakit ang matutuklasan niya. Ashley, bakit hindi ka umiinom? Tanong ng kanilang mga barkada. No, hindi na pwedeng uminom si Ashley simula ngayon. Buntis na si Ashley, kaya hindi na pwede ang alak. Ako na lang ang iinom ng tagay ni Ashley. Tila mas lalong nagpantig ang tenga ni Shaira dahil sa narinig niya. Ilang taon na nga ba simula nang magkasama sila ni Caleb, pero hindi man lamang siya ginalaw ng binata. So kaya pala, dahil hindi naman pala siya minahal ni Caleb, isa lamang siyang kagamitan para sa paglago ng kumpanya nito. Magiging ninong pala tayo nito. Pero Caleb, Ashley, kapag lumaki ng tiyan ni Ashley, hindi niyo na maitatago ang relasyon ninyo. Walang problema yan, mahal na mahal ako ni Shaira. At alam kong hindi niya ako magagawang iwanan. Kilala niyo si Shaira. Hindi yun kayang mabuhay nang wala ako sa buhay niya. Inis na tinungga ni Shaira ang bote ng whiskey at tumayo na. Bitbit ang bote ng whiskey, lumapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Biglang natahimik ang lahat nang siya ay makita. Shay, kanina ka pa ba? Biglang inilayo ni Caleb si Ashley sa katawan niya. Sa galit ni Shaira, ay ibinuhos niya sa ulo ni Caleb ang natitirang laman ng whiskey na kanyang bitbit. What the? Shay, anong ginagawa mo? Hiyaw ni Ashley nang dinaluhan si Caleb. Napangisi na lamang si Shaira. Akala niyo talaga sa akin ay tanga ko ha Caleb, Ashley? And you? I trusted you of all people dahil inakala kong mahal mo talaga ako but you lied to me. Shaira, joke lang ang lahat ng narinig mo. Nagbibiruan lang kami dito, right guys? Isang malutong na sampal ang inabot ni Caleb mula kay Shaira sa sinabi nito. Ha? Sinampal mo talaga ako? Akala mo ba hahabulin kita? Hoy babae, alam kong nag-iinarte ka lang dyan. Tigilan mo na yan Shaira, hindi bagay sa'yo. Natawa pa si Ashley na nakapamiwang na nakatitig kay Shaira. Shay, wala naman kaming masamang ginawa. Nag-e-enjoy lang kami dito.
Busy ka raw kasi sabi ni Caleb. Hawakan siya ni Ashley, ngunit tinabig niya ang kamay ng kaibigan, kaya kamuntik na itong mapasubsob sa mesa. Ashley! Mabilis na inagapan ni Caleb ang malandi niyang kaibigan na mas lalo pang ikinainis ni Shaira. Caleb, seriously? Nagawa mo sa akin to? Hindi ako makapaniwalang all these years ginagamit mo lang ako. Let's break up. Napasinghap ang mga kaibigan nila ni Caleb na naroon. Shay, pakinggan mo muna si Caleb. Pigil ni Casper. Shut up! Isa pa kayo. Kung itinuring niyo akong kaibigan ay dapat, sinabi niyo man lang sa akin na ang lahat ng kalukuhan ng lukulukong to. Shay, alam kong hindi mo to magagawa sa akin. Hindi makapaniwalang bulalas ni Caleb. Ginawa ko na nga, diba? Tanga ka ba? Wag ka nang magpapakita sa akin. Ha? Ikaw pa talagang may ganang makipaghiwalay sa akin? Yes, Caleb, I dump you. Dinuro niya si Caleb at iniwan doon sa loob ng bar. Dinig na dinig niya pa ang hiyawan ng mga kaibigan nila because Ashley kissed Caleb torridly. Mga baboy! Kung gaano katapang niyang hinarap kanina sina Caleb at Ashley, ay ganoon na lamang katindi ang sakit na nadarama ni Shaira noong nasa labas na siya ng bar. Hilam ang mga mata niya sa luha habang sobrang nasasaktan sa nangyari. Hindi niya inaasahan na ang pag-ibig na ipinaglaban niya sa loob ng 5 taon, mauuwi lang pala sa ganito. Sinayang lamang ni Caleb ang 5 taon nilang pagsasama. You'll pay for this, Caleb at Ashley. Lahat ng sakit na binigay niyo sa akin, pagbabayaran niyo. Oh my gosh! Napapasigaw na tili ni Shaira sa loob ng kwarto niya matapos tinawagan ng M&M Fashion na tanggap na siya at pwede na siyang magsimula bukas ng umaga. Hoy, anong problema mo? Gulat na sinilip siya ni Melay sa kanyang kwarto. Girl, tinanggap na ako ng M&M Fashions. Niyugyug niya pa sa balikat si Melay na napangiwi na lamang sa kanya. Sana all magaling. Ilang ulit na ako nag-apply sa kumpanyang yan, hindi man lang ako natanggap. Napangiti na lang siya sa green reaction na muka ng kaibigan. Don't worry my love, kapag na-promote na ako at maging head designer na, kukunin kita bilang assistant ko para may sahod ka na rin. Sa ngayon, pagtiyagaan mo muna ang maliit nating butik, okay? Hinalikan niya ang kaibigan sa pisngi na mahigpit namang yumakap sa kanya. Asahan ko yan my love ha. Nagpapakyut pa ito sabay kurap-kurap ng singkit ng mga mata. Napatawa na lamang si Shaira. Siya lang naman ang pinakamagaling na designer noon ng San Mariano University. Sa edad niyang 25 years old, ay tanging ang maliit na butik lamang ang naipundar niya mula sa kanyang mga allowance na pinadala ng mga magulang niya na naroon sa ibang bansa. Wala siyang narating sa buhay niya bilang magaling na fashion designer. Dahil kay Caleb. Pinagbawalan siya nitong magtrabaho sa ibang kumpanya at natenga ang talento niya sa Margaret's. Pero wala siyang pangalan dahil inangkin naman din ni Ashley ang lahat ng kanyang disenyo. My love, may naisip ako. Parlor tayo. Sabay-sabay na wika nilang dalawa at nagkatawanan. Mabilis na nagbihis ang dalawa na naka-OOTD pa sa sariling disenyo ni Shaira para magpa-parlor at pagkatapos gumala sa loob ng mall. Habang nagpupuyos ang damdamin ni Caleb na nakatitig sa kawalan, hindi niya na alam kung paanong utuin si Shaira. Pero malakas pa rin ang loob niya na sa mga sumunod na araw, kusa ding babalik si Shaira sa kanya. Love, paano na yung launching natin next month? Napabugan ng hangin si Caleb na niyakap si Ashley. Don't worry, babalik din si Shaira sa atin. Hindi ako matitiis nun. Nagpapakipot lang sa akin yung love. Pero Caleb, next month na ang launching natin. Wala pang ni isang disenyo si Shaira ang nasa mga kamay ko. Muling napabuga ng malalim na hininga si Caleb. Basta, babalik sa atin si Shaira. Huwag kang mag-alala. Hindi mabubuhay yun nang wala ako. Mahal na mahal ako nun. Kaya paniguradong babalik din sa akin yun. At tinitiis lamang ako nun. Nagdadabog na tumango na lamang si Ashley sa kanyang kwarto. Nakakapanibago rin kasi ang kaartihan ni Shaira. Almost 2 weeks na at hindi pa rin ito bumalik sa kanila ni Caleb. Kapag nagtatampo ito kay Caleb, kaagad naman itong nahihimasmasan sa mga sumunod na oras. Habang nag-i-scroll ng cellphone niya si Ashley, napako ang mga mata niya sa isang butik na nakapaglagay ng ads sa social media.
Ang mga disenyo ng mga damit doon ay sobrang superb na hindi mapigilan ni Ashley na mapahanga. I need this designer. Kung hindi na babalik pa si Shai, bahala na siya sa buhay niya. Kapag nasa akin na ang designer na to, hindi ko na kailangan pa si Shaira. Napapangiti na lamang si Ashley na pinakita kay Caleb ang mga disenyo ng damit sa butik na yun. My love, tumawag sa akin ng tindera ng butik. May mayaman daw na nais pakyawin ng mga damit mo, pero nais kang makita at makilala. Bulong ni Melay sa kanya habang nagpapa-highlight sila ng buhok. Okay, sabihin mong hintayin tayo in an hour. What? Paano kung aalis na yun? Napangisi na lamang si Shaira na kinindatan ng kaibigan. May kutob na siya kung sino ang naroon sa butik niya. Si Ashley at Caleb para bilhin ang mga damit niya. Alam niya na ang takbo ng utak ni Ashley. Kanina pa napasulyap si Ashley sa kanyang relos na pambisig. Mahigit 1 oras ni silang naghihintay ni Caleb sa butik. At nakadalawang tasa na siya ng kape, wala pa rin ang designer na hinihintay niya. Namilog na lamang ang mga mata niya nang makita si Shaira na pumasok sa pinto. Kasama si Melay na kaibigan din nila. Shaira? Tama nga naman ang hinala niya na ang naghahanap sa kanya ay ang 2 asungot sa buhay niya, sina Caleb at Ashley. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo rin ako matitiis. At mangyayakapin na siya ni Caleb, subalit pinigil niya ito sa 2 mga kamay. Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Nilagpasan ni Shaira si Caleb, subalit humarang naman si Ashley. Anong ginagawa mo rito? If I know, sinusundan mo lang si Caleb. Look, Shai, bakit hindi mo na lang kasi aminin kay Caleb na hindi ka mabubuhay nang wala siya? Napatawa ng pagak ang kasama niyang si Melay, sabay abrisyete sa kanya. Tara na sa loob, ang sama ng amoy ng hangin dito. Masisira pa ang bagong highlights ng buhok natin. Sandali lang, kinakausap ko pa si Shaira. Napatigil na lamang sina Shaira at Melay sa pagtaas ng boses ni Ashley. Miss Shaira, nandito ka na pala. Sila po ang gustong bumili ng mga damit mo dito sa butik. Wika ng tindera ni Shaira. Napataas naman ang kilay niyang tiningnan si Ashley mula ulo pababa sa paa. Ikaw ang may-ari ng butik na to? Hindi makapaniwalang saad ni Ashley na nanlulumo. Yes, ako nga. Hindi ko ibebenta sa'yo ang lahat ng damit ko sa butik na to kaya pwede ka nang lumabas. Hindi nakapagsalita si Ashley na kaagad na lumapit kay Caleb at nagpapatulong. Shaira, please, kailangan kita. Lalapit na ang launching ng Margaret's. Kailangan ko ang mga disenyo mo. Napangiti na lamang si Shaira sa sinabi ni Caleb. Kailangan mo ko para sa Margaret's? Kailangan mo ko para gumawa ng disenyo sa pangalan ng babae mo? Ang kapal ng mukha mo para magpakita sa akin. Sininghala ni Shaira si Caleb na ikinagulat nito. Makinig ka sa akin, Caleb. Tapos na ang pagtitimpi ko sa'yo. Tapos na ang lahat ng kahibangan ko sa'yo. Magkanya-kanya na tayo dahil hindi ako tanga na habang buhay titiisin ang mga panluloko mo. Pagkasabi noon, dinuro ni Shaira ang dibdib ni Caleb. Shay, alam kong galit ka lang. Kaya okay lang naman kung magalit ka sa akin. Alam kong nagtatampo ka lang. Ipapangako kong magbabago na ako. Basta bumalik ka lang sa akin. Huwag mong hintayin, Caleb, na tatawag pa ako ng security guard sa building na to para palabasin ko kayong 2 ni Ashley. Nanggigigil na ang dalaga sa lalaking kaharap. Nakakainis talaga ang lalaking to. Sa loob ng iilang taong nakasama niya ito, wala na siyang ibang ginawa kundi ang alagaan ito at mahalin. Nakalimutan niya na nga kung paanong mahalin at pahalagahan ang kanyang sarili. Alam kong babalik ka rin sa akin, Shaira. Sino pa bang lalaking magkakagusto sa'yo, ha? Halos lahat ng taga San Mariano ay kilala ka na bilang babaeng ibinahay ko, kaya alam kong babalik ka rin. Walang matinong lalaki ang pupulot sa isang babaeng pinagsawaan ko ng 5 taon. Uminit ang ulo ni Shaira at mabilis na dumapo ang mga kamay niya sa mukha ni Caleb. Pinagsawaan, hindi nga tumatayo yan eh. Impotent ka yata. Ano nga pinagmamalaki mo? Hindi naman tumatayo yung ari mo. Tinawanan ni Shaira ang binatang si Caleb na namumula sa galit. Walang nangyari sa atin sa loob ng 5 taon. Sa ganda kong to, hindi man lang tumayo si Junjun mo. Kaya paano mo kong pinagsawaan? Wag na wag mo kong subukan. Hindi mo ko kilala, Caleb. Iniwan niya sina Caleb at Ashley na hiyang-hiya na pinagtitinginan ng mga customers sa butik. Everyone, buy one take one tayo ngayon sa lahat ng items na mapipili nyo dito sa butik.
Anunsyo ni Shaira sa mga customer na naroon at nakiisyoso. Napangiti na lamang si Shaira na tiningnan si Ashley na hinila si Caleb palabas ng butik niya. Nagsisimula na si Shaira sa trabaho niya sa M&M. Sa mga sumunod na araw ay naging masaya ang buhay niya sa trabaho. Habang ang butik na pag-aari niya, gumaganda na ang kita dahil natututukan niya na ito. Maraming bagong disenyo ang nailabas ni Shaira. Malaya na kasi siyang gumawa ng disenyo niya ngayon na wala nang sinusunod na rules ni Ashley. Congratulations, Shaira. Pumasa lahat ang disenyo mo kay Boss Sebastian. Pagbati sa kanya ng kanilang head designer. Palakpakan naman ang mga kasamahan niya. Gustong mapaluhan ni Shaira dahil sa unang pagkakataon, nagbunga ang lahat ng pagod niya sa paggawa ng kanyang mga disenyo. Alam niyo naman lahat na ang disenyo niyong inipon natin ay ilalabas natin sa summer collection. Pero this time, halos lahat ng disenyo ni Shaira ang napili ni Boss para ilabas natin sa summer collection. Kaya kailangan nating suportahan si Shaira para sa success ng M&M. Anunsyo ng head designer nilang si Miss Cherry. To Shaira and to M&M, hiyaw ng mga kasamahan niya. Tuluyan nang napaluha si Shaira sa napaka-supportive na mga kasamahan. Pero hindi niya alam ay may isa sa kanila ang lihim na naninibugho sa kanya. Nakikisabay lamang ito sa agos at naghihintay ng downfall niya. Nagiging busy ang mga sumunod na araw ni Shaira. Minsan ay ginagabi siya ng uwi, pero nakapagtatakang lagi siyang pinapahatid ng driver ng boss nila. Laking pasasalamat ng dalaga na napunta siya sa tamang kumpanya. Dito na mas nahasa pa ang kanyang talento. Pinagsisisihan niya noon na nakinig siya sa kahibangan ni Caleb at nanatiling maging shadow designer ni Ashley. Isang bonggang selebrasyon ang ibinigay ng kumpanyang M&M para sa kanilang lahat sa successful launching nila ng summer collection. Naubos din ang mga damit na binenta nila dahil halos pinakyaw na ito ng mga mall sa bayan ng San Nicolas. Nilagpasan nila ang record ng kumpanya ni Caleb na puro basurang designs ang nilalabas sa pamumuno ni Ashley. Ngayon ay mas sumikat pa ang kumpanyang M&M at nagsimulang lumikha ng pangalan si Shaira sa industriya. Bilang reward sa kanila ng boss nilang napaka-misteryoso dahil hindi nagpapakita sa kanila, ay nagpa-reserve ito ng suit sa isang resto bar para sa kanila. Sobrang saya nila lalo na ni Shaira. Pakiramdam niya'y nalalapit na siya sa tagumpay. Gusto niyang makilala ang boss niya pero hindi ito nagpapakita sa kahit na sino sa kanila. Maliban na lamang kay Miss Cherry na head designer nila. Habang si Ashley ay narito sa isang sulok ng restaurant at tinatanaw ang masayang si Shaira. Nang dahil sa'yo nasampal ako ni Caleb, buwisit ka, sisirain kita Shaira. Hindi ka pwedeng maging masaya habang ako naghihirap at nagdurusa ng dahil sa'yo. Nakabuo ng masamang plano si Ashley para sa ex-best friend niyang ginagamit niya lamang para umangat sa kanyang buhay. Miss, siguraduhin mong mainom ng babaeng yan ang alak na to. Babayaran kita ng malaking halaga. Utos niya sa isang waiter na nagdadala ng inumin ni na Shaira. Napapangiti na lamang si Ashley dahil sa pagkakataong ito, makakaganti na rin siya kay Shaira. Paulo, may regalo ko sa'yo. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Paulo na matagal nang may gusto kay Shaira. Kitang-kita niyang inubos ni Shaira ang laman ng alak na binigay niya, kaya ganoon na lamang ang tuwa ni Ashley. Makakaganti din ako sa iyong hayop ka. Habang nagkakasiyahan silang lahat, ay napahilot na lamang si Shaira sa kanyang ulo. Ang lakas yata ng tama ng alak na nainom niya. Everyone, may sorpresa ako sa inyo. Parating na si boss at makikiselebrate siya sa success natin. Anunsyo ni Miss Cherry sa lahat. Excited na ako makilala ang boss natin. Balita ko, napakagwapo daw ng boss natin kahit may edad na. Bulalas ng mga kasamahan ni Shaira. Napapangiti na lang siya dahil sa nagsisimula ng umikot ang paningin niya. Excuse me, magpapahangin lang ako sa labas sandali. Shy, are you okay? Inalalayan siya ng isang kasamahan niya. Yes, I'm fine. Kailangan ko lang makalanghap ng hangin. Napapailing na lamang si Shaira. Ano bang nangyayari sa kanya? Mataas naman ang tolerance niya sa alak. Bakit bigla na lamang naging ganito ang pakiramdam niya? Sobrang init ng katawan niya. Hello my dearest best friend. Sinalubong siya ni Ashley at sa nahihilong mundo ni Shaira,
Kitang-kita niya ang ngising ahas ni Ashley. "You, anong ginagawa mo rito?" "I'm here to celebrate the success with you." "Kung akala mo'y magiging masaya ka na, nagkakamali ka, Shaira. Tonight ay sisirain kita sa harapan ni Caleb. Ipapakita ko kay Caleb na isa kang masamang babae at hindi ka nararapat sa kanya." Anitong hinawakan siya sa pisngi. "Simula nung nawala ka sa buhay namin ni Caleb, ay hindi na mabuti ang pakikitungo ni Caleb sa akin. Lagi na lang mainit ang ulo niya. Alam mo bang pagkatapos ng launching ay nasampal pa talaga ako ni Caleb, ha?" Asik nito na ikinangisi niya. "Sa tingin mo may pakialam ako?" Nakangising tawa ni Shaira, subalit hinila siya ni Ashley at ipinasok sa isang private room. Sobra na siyang nahihilo at hindi niya kayang makawala mula sa pagkakahawak ni Ashley. "Anong gagawin mo sa akin?" "Relax ka lang, my dear best friend." "Okay lang yan. Magugustuhan mo ang sorpresa ko sa'yo." Bulong pa ni Ashley sa kanya at may tinawagan ito sa telepono. Kilala niya iyon. Si Paulo na sobrang kinaiinisan niya. Isa iyon sa mga masugid niyang manliligaw noon na tumigil na ng dahil kay Caleb. "Ashley, hindi mo to magagawa sa akin." Hirap na hirap siyang tumayo, subalit nang ginawa niya, muli siyang bumagsak sa kama dahil sa hilo. Idagdag pa ang nadaramang init sa katawan niya. "Anong ginawa mo sa akin?" Takot na wika niya nang bumukas ang pinto at iniluwa doon si Paulo. "Mag-enjoy lang kayong dalawa ni Paulo, ha? Yan ang regalo ko sa'yo." Pagkatapos ay umalis na si Ashley sa loob ng kwarto. Naiwan siyang nahihilong nakikipagbuno kay Paulo sa ibabaw ng kama. Napapaiyak na lamang si Shaira sa takot. Wala siyang magawa laban kay Paulo nang mahagilap niya ang lampshade. Hinawakan niya iyon ng mahigpit at inihampas sa ulo ni Paulo. Sinamantala niya ang pagkakataong yun para tumakbo palabas ng kwarto na iyon. Subalit nahuli siya ni Paulo. "Bitiwan mo ko!" Nagpupumiglas na wika ni Shaira. Sinipa niya ang bayag ng lalaki. Pagkatapos ay tumakbo. Bumangga siya sa isang malapad at matigas na dibdib ng isang lalaki. Sandaling natigilan si Shaira dahil kahit nahihilo siya ay parang kilala niya ang lalaking ito. Pamilyar sa kanya ang mga mata nito pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. "Sir, help me." Hinubad ng lalaki ang coat at ibinalot sa katawan niyang halos lumantad. Ang susunod na ginawa ng lalaking yun, hindi niya inaasahan. Sinugod nito si Paulo at ubod lakas na sinuntok ang muka. Kasunod noon ay ang malakas na sipa na pinakawalan nito na ikinawala ng malay ni Paulo. "Sir, tulungan mo ko." Bulong ni Shaira nang bigla na lamang siyang binuhat ng lalaki at ibinalik sa loob ng kwarto. Hindi maintindihan ng dalaga ang nararamdamang init ng katawan niya. Duda siyang may nilagay sa inumin niya kanina kaya nagkakaganito siya. Hindi na siya nakaramdam ng hiya na kumapit sa batok ng lalaking may hawak sa kanya. "Huwag kang malikot, Shai. Tutulungan kita, ha?" Pero sa halip na tumigil si Shaira, siniil niya ng malamyos na halikang lalaki sa mga labi na ikinagulat naman ito. "Shai, stop it." Pagpipigil sa kanya ng lalaking hindi niya kilala. Pero nakakapagtakang kilala nito ang kanyang pangalan. Pero wala na siyang pakailam sa mga bagay na yun dahil wala na siyang kontrol sa sariling katawan. Mapusok at puno ng pananabik ang iginanti sa kanya ng lalaking ito sa bawat halik niya. Bagay na mas lalo pang nagpapainit ng katawan niya. Isa-isang inalis ni Shaira ang mga saplot sa katawan habang ang lalaking ito naman ay wala yatang pinalampas na espasyo sa katawan niya ang hindi hinalikan. Bumaba ang mga labi nito sa katawan niya at napapitlag na lamang siya nang sinimulan na nitong angkinin ng kanyang pagkababae. Pagod na pagod ang katawan ng dalaga na nakatulog na nakayakap sa estrangherong nagligtas sa kanya mula kay Paulo. Bukas niya na lamang haharapin si Ashley. Nagising na lamang si Shaira sa gulat na gulat. Ngunit natigilan ng dalaga nang bumangon sa isang matigas na dibdibang mukha niya at napakabangong panlalaking amoy. Shit, ang gwapo niya. Napakagatlabi na lamang si Shaira sa sandaling tinitignan ang napakagwapong lalaking nasa harapan niya. Namilog ang mga mata niya nang mapadako ang mga kamay sa matitigas nitong abs. Nagiinit ang magkabilang pisngi ng dalaga na mabilis na hinila ang mga kamay. Ngunit may nasaging matigas na bagay sa ilalim ng kumot. Damn,
Sino kaya ang lalaking to? Kinakabahang tanong sa sarili na nagmamadaling bumangon at nagbihis. Hindi pwedeng magising ito, kaya nagmamadali siyang nagbihis. Nakakahiya kapag nagising pa ang lalaking kasama niya sa kama. Nakalabas na siya ng matigilan na bumalik muli sa loob ng kwarto. Gumawa ng maliit na note na humihingi ng paumanhin sa nangyari dahil sa kalasingan niya at pagkatapos, pinatungan niya ng 5,000 peso bilang note. Wait, kasya na ba to? Napapailing na muling kumuha ng pera si Shaira sa wallet niya at dinagdagan pa ng 5K. Palabas na siya nang muling sinulya pa ng poging katabi sa kama. Wait, kulang yun ang gwapo niya. Muling dinagdagan ng dalaga ng 5,000 ang pera at sandali namang nag-aalinlangan. Ay, ano ba yan? Siya ang first ko, kaya hindi niya deserve ang maliit na halaga. Magaling siya sa kama, gwapo. Yummy at malaki ang kaya dapat malaki ang ibabayad ko. Ay, magkano ba talaga? Tama na siguro tong 50K? Namilog ang mga mata ni Shaira nang bahagyang gumalaw ang lalaki at napatakip ng bibig na dahan-dahang lumabas ng kwarto. Napatakbo na lamang ang dalaga palabas ng lugar na yun. Napakalakas ng tahip ng puso niya. Ano ba talagang nangyari kagabi? Pagdating niya sa bahay, hindi niya kakayaning pumasok. Para siyang lalagnatin, kaya nag-file na lamang ng leave si Shaira. Kinukulit pa siya ni Melay kung saan siya galing at bakit hindi siya nakauwi kagabi. Doon ako galing kina Miss Cherry. Hindi niya na ako pinauwi dahil sa lasing ako. Pagsisinungaling niya. Ibinili kita ng hangover soup mo, kaya higupin mo na yan habang mainit pa. Kailangan ako sa butik ngayon. Parami na ng parami ang customer natin, my loves. Kinikilig na wika ni Melay. Thank you, my loves, for being there for me, ha. Malambing niyang niyakap si Melay. Sandali, my loves. Sandali nga lang. Ano tong nasa leeg mong babae ka? Ba't may kiss mark to? Namilog ang mga mata niyang napatakbo sa malaking salamin. Doon na niya napansin ang mga kiss mark sa leeg niya. Sinilip niya sa loob ng bulsa niya at naroon pa sa kanyang dibdib. Hayop na yun, niya sa sarili. Sinong damuho ang gumawa niyan, my loves? Alalang tanong ni Melay. Marami kasing lamok na Miss Cherry. Sige na, matutulog na ako. Hoy, sandali! Tinakbuhan niya si Melay. Mabilis na nagsara ng pinto ng kwarto hanggang sa makaalis ito. Tsaka pa lamang siya parang nabunutan ng tinik. Nagising na lamang siyang napakataas ng lagnat at nakarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Hilong-hilo ang dalaga na bumangon. May susi naman ang babaeng to. Bakit pa ba siya Hindi niya maituloy ang sasabihin nang ang gwapong mukha ng lalaking nakasama niya kagabi ang bumungad sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kulang pa ba yung binayad ko? Hindi na naituloy pa ni Shaira ang sasabihin nang bigla siyang siniil ng halik sa labi ng lalaking nasa pinto. May lagnat ka? Nag-aalalang sinalat nito ang noo niya na ikinatigil ni Shaira. Sandali, ibibili kita ng gamot. Babalik agad ako. Masuyong dinampian nito ng halikang noo niya. Naiwan na lamang si Shairang nakatulala. Bumalik naman kaagad ito na may dalangang gamot para sa pechay niyang napunit. Hiyang-hiya na tinanggap yun ng dalaga. Ano nga palang pangalan mo? Napangiti na lamang ang lalaki na nakatitig sa kanya. Sebastian Alvarez. Shy, yan ang pangalan ko. Pagkasabi nun, hinalikan siya ng lalaki sa noo. Salamat sa pagligtas mo sa akin kagabi na hindi man lang tayo nagkakilala. Napapayuko na lamang si Shaira. Hindi niya kasi kayang titigan ng mga matitiim na mga mata nitong nakatitig sa kanya. Idagdag pang nasanay na yata itong halikan siya lagi. Napatangan na lamang si Shaira na ibinalik sa kanya ni Sebastian ang perang ibinigay niya. Bakit? Ayoko ng pera, Shy. Mas gusto kita kaysa sa pera mo. Sandali. Napaatras na lamang si Shaira nang akmang hahalikan na naman siya ni Sebastian. Hindi niya kilala ang lalaki pero kampante siyang kasama ito dito sa loob ng kanyang bahay. Ipinagluto pa siya nito ng agahan at tanghalian pero nagtataka siya kung bakit ibinalik ng lalaki ang kanyang pera. Napalunok na lamang si Shaira dahil baka nakukulangan ito sa perang ibinigay niya kaya ayaw siya nitong tantanan. Magkano ba talaga ang ibabayad ko sa'yo? Your life. Pagkasabi nun, muli siyang iginapos sa matitipunong braso nito at siniil ng nananabik na halik sa mga labi.
Napapikit na lamang si Shaira sa ginawa nito at tinugon ng mga halik na yun. Pero bago pa siya tuluyang nakalimot, ay napahiwalay siya nang bumukas ang pinto ng bahay niya dahil dumating si Melay. Hinatid niya palabas ng bahay si Sebastian habang napapailing na lamang. Paano niya ba ipapaliwanag kay Melay ang tungkol sa lalaking yun? Mabuti na lamang, hindi na nangungulit si Melay nang mapansing may sakit siya. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Shaira. Medyo bumuti na ang pakiramdam niya at hindi na rin masakit ang kanyang pechay. Hindi niya rin naman na nakita pang muli si Sebastian, kaya nagpapasalamat siya at hindi na yata manggugulo ang isang yun. Napapangiti na lamang siya kapag naaalala ang napakagwapong lalaki na iyon, na parang tanga dahil ibinalik sa kanya ang pera na walang labis at walang kulang. Ibig sabihin, hindi iyon bayarang lalaki na kagaya ng naisip niya. Isa pa, kinikilig yata siya kapag naaalala niya ang sinasabi nitong mas gusto siya nito kaysa sa kanyang pera. Kinastigo niya lamang ang sarili nang nasa loob na ng M&M. Malay mo kung anong ginawa niya behind our back. Kabago-bago dito, pero napili ni boss ang lahat ng disenyo niya kaysa sa disenyo natin. Inirapan siya ng isang kasamahan niya, kaya nagulat na lamang si Shaira. Anong problema ng mga to? Takang tanong niya sa sarili. Naguumpukan kasi ang mga ito na bigla na lamang naghiwalay nang siya ay makita. May nakakita sa kanya na friend ko na pumasok sa isang silid at hindi na nakalabas pa doon. Oh, really? Kapag nalaman ni Miss Cherry ang tungkol sa bagay na yan, baka paaalisin na yan dito sa kumpanya natin. My gosh, napaka-immoral na babae. Hindi na nakatiis pa si Shaira na pinukpok ang mesa. May problema ba kayo sa akin? Nagtawanan ng mga ito lalo na si Vera. Yung totoo, anong ginawa mo kay boss? At bakit napili lahat ng disenyo mo? Balita ko 5 taon ka raw ibinahay ng CEO ng Margaret's, kaya wala kang experience sa design. Paano ka bang nakapasok dito ha? Tanong sa kanya ni Vera. Nagiinit ang pisngi ni Shaira sa inis sa katanungang iyon ni Vera. How dare you? Akmang sasampalin niya si Vera nang saluin ito ng mga kamay. Bigla kang nawala sa party natin. Alam mo bang hinahanap ka ni boss at umalis ka agad dito dahil wala ka? May nakakita sa iyong pumasok sa isang private room kasama ang isang lalaki. Kapal din ang mukha mo, no? Such a trash. Nagtatawa ng wika ng mga kasamahan niya nang biglang dumating si Miss Cherry. Anong problema ninyo? Wala naman po, Miss Cherry. Nagmamadaling bumalik ang mga ito sa kani-kanilang mga mesa. Namumula ang mga mata ni Shaira at gustong mapaiyak sa hiya. Naalala niyang si Ashley ang nagdala sa kanya sa loob ng VIP room na yun. Kaya malamang si Ashley din ang nagsabi kay Vera ng tungkol sa mga bagay na ito. Tiniis ni Shaira ang pangaalipusta ni Vera sa kanya dahil wala naman siyang nakukuhang ebidensya laban dito na kasabwat ito ni Ashley. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang nalalapit na kompetisyon na kanyang sinalihan. Siya ang magiging representative ng M&M. May isang design competition kasing inilunsad si Miss Clea, isang sikat na fashion designer. Ang mananalo ay magkakaroon ng malaking premyo at pagkilala ng industriya bilang Fashion Designer of the Year na susunod sa yapak ni Miss Clea. I trust you. Kakayanin mo yan. I've got your back. Pinapalakas ni Miss Cherry ang kalooban ni Shaira matapos mapili na siyang mag-represent sa kanilang kumpanya. Salamat, Miss Cherry. Hindi nakaligtas kay Shaira ang pag-irap ng mga mata ng iilang kasamahan, lalo na si Vera, pero hindi na iyon pinansin pa ni Shaira. Kinahapunan ay naghihintay na ng taxi si Shaira sa labas ng building nang biglang may humablot sa mga kamay niya. Shay, pwede ba tayong mag-usap sandali? Mabilis na binawi ng dalaga ang mga kamay na hawak ngayon ni Caleb. Ano na naman bang gagawin ng asungot na to? Anong kailangan mo? Shay, baka pwedeng bumalik ka na sa akin. Shay, pasasalihin kita ng isang competition and this time, ikaw ang magdadala sa pangalan ng Margaret. Nakangiting wika ni Caleb, ngunit napangisi lamang si Shaira. Hindi na kailangan, Caleb. Anything na may kaugnayan sa'yo, wala na akong pakailan pa. Napapailing na lamang si Caleb na hinawakan ang mga kamay ni Shaira. Alam kong mahal mo ko, Shay. Alam kong galit ka sa akin kaya ka ganyan.
Please, bumalik ka na sa akin at ipapangako ko nga alisin ko na si Ashley sa buhay ko. Grabe, ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo, no? Alam ko namang mahal mo pa ako. Tinitiis mo lang ako dahil sa kasalanan ko. Shy, 5 taon tayong magkasama. Hindi mo pwedeng basta itapon na lamang ang 5 taon na yon. Nagawa mo nga akong lokohin. Pati ba naman alisin ka sa buhay ko'y pahihirapan mo pa ako? You're such a nuisance, Caleb. Hinablot ni Shaira ang mga kamay at pagkatapos, nagmamadaling pumara ng taxi nang biglang may humintong sasakyan sa tapat niya. Get in. Hindi alam ng dalaga pero bumilis ang tibok ng puso at nakadama ng excitement nang makita si Sebastian. Hindi na siya nakapalag nang iginapos na siya ng lalaki sa mga matitipuno nitong braso. I miss you, Shy. Hinirapan niya ang lalaki at bahagyang lumayo dito pero tila bakal ang mga brasong nakapalupot sa kanya dahil hindi man lamang siya nakalayo dito. Sabay silang naghapunan ni Sebastian at pagkatapos, hinatid siya nito sa kanyang tinitirahan. Hindi niya kilala si Sebastian Alvarez, kaya hindi niya hayaan ang puso na muli na namang mahulog sa isang lalaking hindi niya palubusang kilala. Ayaw niyang mabigo sa pangalawang pagkakataon. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Shaira. Napakaraming tao ang naroon, lalo na sa mga taong sikat sa fashion industry, mga investors at may-ari ng mga fashion company ang naroon. Hindi ka na talaga nahiyang sumali sa isang prestigious event kung saan alam mong matatalo ka. Nakangising wika ni Ashley nang magkasalubong sila. Let's just wait and see the result, my dear best friend. Alam naman nating pareho na wala kang talento sa pagdidisenyo. Kaya nga bumagsak na ang Margarets noong wala na ako, diba? Bulong niya kay Ashley at iniwan ito. Naipangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magpapaapi kay Ashley. Matapos ang iilang pagsusuri ng mga judge, nanalo ang disenyo ni Shaira. Sobrang saya ng dalaga nang bigla na lamang tumayo si Ashley para ireklamo siya ng plagiarism. Inangkin nito ang disenyo ng inilabas sa kompetisyon. Kaya para patunayan ng sarili, kinuha niya ang drops niya. Laking gulat na lamang ni Shaira nang wala na roon ang drops niya. See? Wala siyang maipapakita dahil originally, I own that design. Naiwala ko lang kanina, noong oras na sa pagpasa. No wonder kasi ninakaw mo pala. Umugong ang bulong-bulungan sa loob ng event at hiyang-hiya si Shaira. Hindi lang immoral na babae, plagiarizer pa. Pag-aari mo ba talaga ang mga disenyo na nilalabas mo? O kinokopya mo lang talaga? Sabat naman ni Vera. Akin ang disenyong yan, hindi ako magnanakaw. Nakita ni Shaira na napapahilot na lamang si Miss Cherry sa kanyang sentido. Nakakahiya ang nangyari. Nangihina na ang mga tuhod niya nang bigla na lamang may lalaking umakyat sa stage para siya'y tulungan. Miss Ashley Santillan, sigurado ka ba talagang pag-aari mo ang mga disenyong yan? Kilala ko kasi ang mga disenyo ng employee ko. Napasinghap na lamang si Shaira nang makita si Sebastian na papalapit sa tabi niya. Seb, anong ginagawa mo tanong sinasabi mo? Gulat na gulat siya nang makita si Sebastian. Anong ginagawa ng lalaking ito na lumapit pa talaga sa kanya? At teka, ano bang sinasabi nitong employee? Boss, I'm sorry about this. Nagmamadaling lumapit sa kanila si Miss Cherry na napayuko sa harapan ni Sebastian. Miss Cherry, bakit nakayuko ka sa harapan niya? He is our boss, ang may-ari ng M&M. Napalunok na lamang si Shaira sa hiya na ang lalaking nakasama niya sa kama at binigyan ng 50K ay boss niya pala. Hindi niya napigilan ng mga kamay na kurutin ang likuran ni Sebastian, ngunit hinuli lamang nito ang mga kamay niya na nakangiti sa kanya. I know the designs of my employee. Miss Ashley, how about you? Sigurado ka ba talagang pag-aari mo itong winning piece na to? Napangisi si Ashley. Yes sir, this is my design. Katunayan narito pa nga sa akin ang sketchpad ko. Napakatanga talaga niya kung bakit hindi niya kinuha ang mga gamit niyang naiwan sa kondo ni Caleb. Pati ang mga designs niyang luma na nasa sketchpad ay ginamit na ni Ashley laban sa kanya. Hindi niya inaasahang mangyayari to. Nararamdaman na lamang ni Shaira ang mahigpit na paghawak ni Sebastian sa mga kamay niya. Para itong nagbibigay lakas sa kanya para bumawi at lumaban. I'm sorry,
Pero akin lahat ng mga disenyong yan at may palatandaan ako sa bawat disenyong ginagawa ko. Tingnan nyo ang lahat ng disenyong to. May nakaukit na maliit na letter S. Pati na rin ang winning piece ko ngayon. It stands for my name. Every designs I made, I mark it with letter S. Hindi nakahuma si Ashley nang umakyat na rin mismo sa stage si Miss Clea na siyang organizer ng event na to. Sinuri niya ang disenyong nanalo, pati na rin ang mga design na nasa sketchpad na hawak ni Ashley. Hindi ko alam kung paanong napunta sa mga kamay mo ang drops ko, pero kung pag-aari mo ang disenyong nanalo, bakit hindi ito ang binigay mong piece kanina ha? Hindi mo pala alam, best friend, na lahat ng pag-aari ko minamarkahan ko ng letter S. Habi ko na yan since bata pa ako. Matalim na tinitigan siya ni Ashley sa mga mata. How dare you? Akin ang disenyong yan, di ba Vera? Oh, magkakilala pala kayo ni Vera, Miss Ashley. I heard everything na pinag-uusapan ninyo kanina sa labi ni Vera. Namutla si Miss Vera sa sinabi ni Sebastian. Boss, I'm so sorry. Cherry, alam mo na kung anong gagawin mo kay Vera. Ayoko ng trabahador na traidor. Pahayag pa ni Sebastian Alvarez. Walang nagawa si Ashley, lalo na noong napatunayan ni Shaira na pag-aari niya ang winning piece na disenyo ng damit. Pati pa ang hawak na sketchpad ni Ashley ay pag-aari niya din. Tinanggal din ni Miss Cherry sa trabaho si Vera sa utos ni Sebastian. Nagmamadali naman siyang umalis matapos matanggap ang kanyang award dahil sobrang nahihiya na siya kay Sebastian. Tatakasan mo na naman ba ako ha, Shaira? Napatili na lamang siya nang biglang may nagsalita sa likuran niya habang nagliligpit siya ng mga gamit niya. Seb, napaatras na lamang siya nang lumapit sa kanya si Sebastian. Napakagatlabi na lamang si Shaira na napasandal sa pader. Wala na talaga siyang takas dahil naroon ang dalawang braso ni Sebastian nakatukod sa pader habang ang dalawang mga kamay naman niya mabilis na pinigil ang lalaki nang makalapit sa kanya. Bumilis ang pintig ng puso niya na nakatitig kay Sebastian habang tila nananalaytay sa palad niya ang kuryente na nagmumula sa katawan ng lalaking kaharap niya. Sebastian, I'm warning you. Napatawa na lamang ito ng pagak na hinawakan ng dalawang mga kamay niya. Bakit? Ano bang gagawin mo ha? Pwede naman tayong mag-usap. Lumayo ka ng onti sa akin. Baka biglang pumasok ang mga kasamahan ko sa trabaho. Makikita nila tayo, Seb. Nag-aalalang bulalas niya na pinandilatan ng mga mata si Sebastian. Okay, after this. Namilog ang mga mata ni Shaira nang bigla na lamang siyang kuyumusin ng halik sa mga labi ni Seb. Mainit ang mga labi ni Sebastian na dumadampi sa kanyang mga labi. Nakakadarang at nakakalunod, kaya hindi napigilan ni Shaira ang sariling tugunin ang mga halik na yun. Mabilis na bumitaw siya kay Seb at tinapik ito sa balikat nang marinig ang mga yabag na papalapit sa cubicle na kanilang kinaroroonan. Sigurado siyang ang mga kasamahan niya ito sa trabaho, kasama si Miss Cherry. Napangiti na lamang si Seb na siya ay binitiwan, pero ang mga kamay nito ay nasa balakang niya pa rin. Shaira? Gulat na gulat ang mga kasamahan niya nang makita ang boss nila na kasama si Shaira. Sorry boss, hindi namin alam na nandito ka pala. What do you want? Takot na naguunahan sa pag-alis sa mga kasamahan niya sa trabaho. Hahabulin pa sana yun ni Shaira, pero heto at mabilis na siyang hinila ni Sebastian sa mga kamay. Muli siyang napasubsob sa malapad na dibdib ni Sebastian, and this time, hindi na siya nakakawala pa sa mapusok na manghalik nito sa kanyang labi. Napapikit na lamang si Shaira dahil hindi niya kayang labanan ng dinulot na sensasyon ni Sebastian sa katawan niya. Nagiinit ang pakiramdam niya sa bawat paggalaw ng mga labi nito, hanggang sa natigilan na lamang siya nang nagsisimula ng gumalaw ang mga kamay nito sa katawan niya. Seb, tumigil ka na! Habol ang hininga niyang tinulak ng bahagya ang lalaki palayo sa katawan niya. Napapangiti na lamang itong napapailing. Let's go. Naghanda ako ng salo-salo para sa pagkapanalo mo. Napapailing na lamang ang dalaga. Hindi niya inaasahan ng sorpresa ni Sebastian sa kanya. Ang dami mong pasabog ngayong araw Naisahan mo ko doon. Akala ko kasi. Nag-aatubili si Shaira kung itutuloy o hindi ang sasabihin. Subalit lumakas ang loob niya
nang hapitin siya ni Sebastian palapit sa katawan nito. Akala mo ano? Akala ko isa kang bayarang lalaki ng bar. Napabunghalit na lamang ng tawa si Sebastian na inalalayan siyang sumakay sa sasakyan nito. Seriously, Seb, ano pa bang tinatago mo sa akin? Humilig pa ito sa balikat niya at pinagsalikop ng boss niya ngayon ay kasintahan niya na lamang bigla. Nagsimula itong magkwento sa buhay. Maaga pala itong nabiyudo at itinakwil siya ng anak nito. Hindi kasi matanggap ng mga magulang ng asawa niya na isa lamang siyang assistant ng kanilang anak at mahirap. Ang anak niya rin ay lumaki sa pangangalaga ng mga biyanan niya at ngayon siya na ang nagpapatakbo sa negosyo ng namatay niyang asawa. So, hindi alam ng anak mong ikaw ang may-ari ng M&M? Tanong niya kay Sebastian. Hindi niya rin ako kinikilalang ama. Nakaramdam siya ng awa kay Sebastian. Sa edad nitong 45, malungkot pala ang buhay nito at walang kinikilalang pamilya. Pero mas bata itong tingnan kaysa sa edad nito. Para lamang itong nasa early 30s. So, how about spending your life with me, Shaira? Sandaling natigilan na lamang si Shaira. Para sa kanya, hindi sapat ang mga nangyari na sa kanila para magpakasal siya sa isang lalaki ngayon niya lang nakilala. Kung noong 5 taon niyang kasama si Caleb, nabigo siya ngayon pa kaya? Kasalukuyan silang nasa loob ng isang fancy restaurant at nagse-celebrate ng kanyang panalo. Naroon din ang mga kasamahan niya sa trabaho at si Miss Cherry na inimbitahan ni Sebastian. Pero walang lakas ng loob na lumapit ang mga ito sa kanya dahil naroon si Sebastian at bantay sarado sa kanya. Ginagap ni Sebastian ang mga kamay niya na nasa ilalim ng mesa at inilabas iyon para halikan. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Paano na lamang kung makikita iyon ng mga kasamahan niya sa trabaho? Ano na lamang ang sasabihin ng mga ito laban sa kanya? Seb, hindi pa ako handa para dito. Malungkot na saad niya. Ayaw niyang magkamali na naman sa pangalawang pagkakataon. Nakahanda ako maghintay, Shaira. Hindi rin naman kita tatantanan at hindi ka na makakatakas mula sa akin. Nakaramdam na lamang siya ng init nang bigla siyang hapitin ni Sebastian palapit sa katawan nito. Seb, makikita nila tayo ni Miss Cherry. I don't care. Mas mabuti yun. So everyone knows you're my woman. Wala nang nagawa pa si Shaira na napayuko na lamang. Hindi niya talaga alam kung papaanong harapin ang mga kasamahan niya sa trabaho bukas. Every moment na kasama niya si Sebastian ay masaya. Kahit sa 20 years age gap nila ng lalaki, ay hindi iyon nakaka-discourage kay Shaira para mas lalong mahuhulog ang loob ng lalaki. Excited na siyang ikwento kay Melay ang tungkol kay Seb. Panay pa ang pagnanakaw ng halik nito sa kanya habang hinatid na siya nito sa tinitirhan niya. See you tomorrow. Nakangiting wika nitong inalalayan din siyang makababa ng sasakyan. Thank you for this night. Masaya ako. You deserve to be happy. And I'll make you happier each day, Shaira. Muli ay naikulong siya ni Sebastian sa mga braso nito. Napakagwapo talaga nito. Good night. Kasunod nun ay ang pagdampi ng mga labi ni Sebastian sa kanyang mga labi. Hindi niya talaga kayang tanggihan ng mga labi ni Sebastian. Iba kasi talaga ang epekto ng halik ng bokong na ito sa katawan niya. Kapwa sila may ngiti sa mga labi matapos ang mainit na pinagsaluhang halik. Halos patakbong pumasok na sa loob ng bahay niya si Shaira. Sobra siyang kinikilig kay Sebastian. Hindi niya man lang naranasan ng ganito. Dati pa man noong si Caleb ang kasama niya. Sino ang lalaking yun, Shaira? Gulat na gulat ang dalaga nang makita si Caleb sa loob ng building na tinitirahan nila ni Melay. Nasa labas ito ng unit nila at halatang nagpupuyos ang damdamin. Siguro nakita nito si Sebastian. Wala ka nang pakailam doon, Caleb. May pakailam ako dahil fiancé mo ko. Mabilis na hinablot nito ang mga kamay niya, subalit ubod ng lakas niya naman itong itinulak. Lasing pala ito. Ex-fiancé, alam mo Caleb, hindi talaga kita maintindihan eh. Nung nahihibang ako sa pagmamahal ko sa'yo, wala kang pakailam sa akin. Lagi mo na lamang akong sinasaktan at wala kang pakailam kung anong nararamdaman ko. Ngayon namang tapos na tayo ay heto ka at habol-habol na daig pa ang asong nauulol. Bumuhos na ang damdamin ni Shaira sa inis niya sa lalaking kaharap. Shy, I was wrong.
I was deceived by Ashley. Kaya please lang, give me another chance. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi mo kayang wala ako? O hindi kaya ng Margarets nang wala ako? Bakit hindi mo na lang kasi aminin na ginagamit mo lang ako para sa kumpanya mo, Caleb? How does it feel, Hana Kinarma? Shaira, you were mine before at akin ka lang habang buhay. Hindi mo ko pwedeng iwanan. Alam ko namang mahal mo ko. Nagpapakipot ka lang ng husto sa ngayon para malaman ko ang halaga mo. Shay, bumalik ka na sa akin. Alam kong hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Malakas na sampal lang dumapos sa pisngi ni Caleb mula kay Shaira. Pero mahigpit na niyakap naman siya ni Caleb. Nagwawala siya at nang makawala, kinuha niya ang tear gas spray mula sa dala niyang bag. Sige, lumapit ka pa ulit sa akin. O gusto mong mabulag nang hindi mo na makita ang Ashley mo? Napangisi na lamang siyang napaatras ito sa takot. Hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin kay Ashley, di ba? Don't worry, Shaira. Dahil aalisin ko na si Ashley sa buhay ko, bumalik ka lamang sa akin. No need. Dahil masaya na ako sa buhay kung wala ka, Caleb. Masaya akong unti-unti kong naaabot ang mga bagay na sana noon ko pa naabot kundi dahil sa'yo. Masaya ako nakalaya na sa'yo, Caleb. Kaya sana lang, huling beses mo na tong panggugulo sa akin. Caleb, love, malandi ka talagang babae ka. Anong ginagawa mo kay Caleb, ha? Pinipikot mo na naman ba? Biglang dumating si Ashley na kaagad na niyakap si Caleb. Napapangisi na lamang si Shaira. Isang gold digger at isang manggagamit. Bagay nga talaga silang dalawa na pagsamahin. Dalhin mo na yung lalaki mo. Bago pa man ako tumawag ng mga security guard sa building na to para kalad ka rin kayong lumabas dito. Ang kapal din talaga ng mukha mong babae ka. Buliyaw ni Ashley sa kanya. Mas makapal ang mukha mong babae ka, my dear best friend. Alam na ba ni Caleb na nagkalat ka na naman kanina sa competition natin? Hindi pa siguro. Mas mabuting sabihin mo na siguro kay Caleb ang resulta ng ginawa mong katangahan. Sinundan iyon ni Shaira ng malutong na tawa. Napakasarap palang asarin ng dalawang to. Anong ibig mong sabihin, Shaira? Si Ashley ay hindi gumagamit ng utak niya, Caleb. Ninakaw niya ang drops ko at pinagbintangan akong plagiarizer. Ginawa niya pang ebidensya ang luma kong sketchpad na naiwan ko sa condo unit mo. Pagkatapos nun, binuksan ni Shaira ang pinto ng pad niya pero natigilan siya nang biglang may maalala. Oh, Ashley, salamat pala sa pagdroga mo sa akin that night sa resto bar. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang kagaya ng boss kong gwapo na, sobrang mahal pa ako. Salamat talaga. Pagkatapos noon, isinara niya ang pinto ng tinitirahan nilang unit ni Melay para magpahinga. Excited na siyang pumasok sa trabaho niya bukas at muling masilayan si Sebastian. Samantalang nagkagulo sina Ashley at Caleb sa loob ng sasakyan habang pauwi sa kondo ni Caleb. Galit na galit ito nang malaman ng pinaggagawa ni Ashley. Kinaladkad niya si Ashley palabas ng sasakyan at halos madurog na ang buto ni Ashley sa palapulsuhan sa sakit na ginawa ni Caleb sa kanya. Itinulak niya si Ashley sa couch at hinawakan ang mukha nito. Anong ginawa mo kay Shaira? Galit na galit si Caleb sa kanya sa unang pagkakataon. Hindi inaasahan ni Ashley na ganitong magalit sa kanya si Caleb nang dahil lamang kay Shaira. Oo, nilagyan ko ng bawal na gamot ang inumin niya and so what? Hindi naman nagtagumpay si Paulo at kamuntik pa akong sumabit ng dahil sa boss niya. Sigaw ni Ashley na kumawala kay Caleb. Sasaktan mo talaga ako, ha? Nang dahil lamang sa babaeng yun? Baka nakakalimutan mong buntis ako, Caleb. Buntis ako sa anak mo. Kinalma naman ni Caleb ang sarili, pero inis na inis pa rin siya kay Ashley. And what foolishness did you do sa competition ni Miss Clea, ha? Nanlumo talaga si Caleb sa sunod-sunod na kamalasan sa buhay niya. Simula noong nawala sa kanya si Shaira. Nagsisimula nang bumagsak ang kumpanya ng kanyang ina nang dahil sa pagkawala ni Shaira sa kanyang buhay. Simula noong launching na nakisabay sa M&M hanggang sa ngayon ay nagtrend pa rin ang designs ni Shaira. Ang pag-aari nitong butik ay lalong lumago at kanina ay naipanalo niya pa ang Designer of the Year kaya asahan niya na nang sa susunod na mga araw masisikat pa si Shaira. Kung hindi niya sana ito ikinulong sa buhay niya at sa pamamaraan ni Ashley ay siguro matagal nang nagiging successful si Shaira sa buhay.
Ang laki ng pagsisisi niya sa nagawa niya sa kasintahan. Ngayon lamang nakita ang pagkakamali niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya maibabalik si Shaira sa buhay niya. At bahala na si Ashley. So suportahan niya na lamang ito sa pagbubuntis nito. Sa mga sumunod na araw, sobrang masaya na ang buhay ni Shaira. Si Bastian didn't fail to impress her every day. Paglabas niya mismo ng unit niya, ay naroon na ito. May dalang agahan para sa kanya. Kaya hindi napipigilan ni Melay ang kurutin ang kanyang tagiliran. My loves, baka may kapatid pa si Fafa mo. O kaya kahit lolo na, ireto mo naman ako. Tila, kitikiting bulalas ni Melay. Pinandilatan niya na lamang ang kaibigan para matigil na ito sa kalukuhan. Nakakahiya naman kasi kay Sebastian. Good morning. Nakangiti niyang pagbati kay Sebastian na pinapasok sa kanyang unit. Kaagad namang dinala nito ang pagkain na bitbit sa mesa at inihanda nito. Feel na feel at home na ito sa kanyang bahay. Hatid sundo din siya ng boss niyang pogi. Ang haba ng hair ng my loves ko ah. Pwede bang makialmusal din dyan? Kapal mukhang wika ng kaibigan niyang si Melay. Sure, marami naman itong dala ko. Nakangiting wika ni Sebastian na inihanda ang kanyang upuan. Idagdag pang alagang-alaga siya nito. Kaya ano pa nga ba ang mahihiling niya? Sino naman ang hindi mai-inlove sa gwapong si Seb na kahit na may edad na, dinaig pa ang mga lalaking nasa early 30s sa tikas ng tindig at napakagandang katawan na may tigasing mga muscle. Pagdating naman nila sa kumpanya, hinahatid siya ni Sebastian mismo sa kanyang opisina. Siya na pala ang M&M head designer sa ngayon habang si Miss Cherry na promote na bilang manager ng M&M Fashion. Bye, see you later. Malambing na wika sa kanya si Sebastian, sabay halik sa mga kamay niya. Hihintayin kita mamaya for lunch. Wika niyang inayos ang ties ni Sebastian. Where is my kiss? Paglalambing pa nito sa kanya. Kasi sa ngayon, nakapalupot pa ang mga braso nito sa kanyang bewang. Nasa office na tayo. Makikita tayo ng mga kasamahan ko. Irap niya sa malanding boyfriend. Problema ba yun? Para saan ba itong pinto ng office mo? Kasunod noon, isinara ni Sebastian ang pinto ng opisina niya, sabay siil ng halik sa kanyang mga labi. Napapikit na lang siya sabay kapit sa batok ni Sebastian at tinugon ang matatamis na halik sa mga labi nito. Parang kay bilis lamang ng oras at hapon na. Nagulat na lamang siya nang makatanggap ng balita mula kay Melay. Kailangan daw siya sa butik dahil may malaking kliyente na nais mag-invest sa butik niya. Sobrang excited ni Shaira na napatakbo palabas ng kanyang opisina. Nag-send siya ng mensahe kay Sebastian na may pupuntahan siya sa butik niya. Kaagad na tinungo niya ang garahe, subalit natigilan na lamang siya nang makita si Caleb na nakasandal sa pintuan ng kanyang kotse. Hindi na ba ako talaga titigilan ng buwisit na Caleb na to? Hindi niya ba talaga ako bibigyan ng katahimikan? Okay, Shaira. Shay, salamat at lumabas ka na. Kanina pa kita hinihintay. Sinabi ko na nga bang hindi mo rin ako matitiis. Nanggigigil na sinampal ni Shaira si Caleb. Hindi mo ba talaga ako lulubayan ha? Hanggang kailan mo ba ako bibigyan ng sakit ng ulo? Shaira, I was wrong. Kaya tama na please. Huwag mo na akong pahirapan. Sabihin mo na sa akin na ako pa rin ang mahal mo. At hindi ang lalaking natatanaw kong kasama mo. Shaira, mahal kita. Mahal na mahal kita. Napapaluhod na si Caleb sa harapan niya. Napabuga ng marahas na hininga ang dalaga. Paano niya bang aalisin ang lokong ito sa buhay niya? Caleb, listen to me. Hindi na tayo pwede. Hindi na ako babalik sa'yo at hindi na natin pwedeng ibalik sa dati ang lahat. Iba na ang mahal ko at natagpuan ko na ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Kaya tigilan mo na ako please. Sa sinabi niyang yun, tila gumuho ang mundo ni Caleb. Hindi nito matatanggap na huli na nang ma-realize niya ang halaga ni Shaira sa buhay niya. Hinila ni Caleb ang dalaga at pilit na isinakay sa kotse. Bitiwan mo ko, Caleb. Akin ka lang at dadalhin kita palayo sa lalaki mo. Akin ka lang, Shaira. Nababaliw ka na ba? Nagpupumiglas ang dalaga, subalit mas malakas si Caleb na hinila siya papasok sa kotse nito. Pero bago pa naisara ni Caleb ang pinto ng kotse, ay isang malakas na bisig ang humila kay Caleb at sinuntok ito palabas ng sasakyan. Damn you!
Ano bang problema mo? Malakas na itinulak ni Caleb ang lalaki. Subalit muli na namang tinamaan si Caleb nang nag-uusok na kamao ng lalaki. Sebastian, tama na. I'm just fine. Napayakap si Shaira kay Seb. Hulihin niyo ang lalaking yan at dalhin niyo sa pulis. Umiigting ang panga ni Sebastian sa galit pero pinipigil niya lamang ang sarili dahil baka makalimutan niyang anak niya si Caleb. Si Caleb naman, hindi makapaniwalang napatitig sa ama na ngayon, mahigpit na niyakap si Shaira. Ikaw ang walang kwentang lalaking ipinalit sa akin ni Shaira. Shay, ang lalaking ito talaga? Sa dinami-dami ng tao sa mundo? Oo, si Sebastian ang pinalit ko sa'yo. At least si Seb, nakita ko sa kanya ang halaga ko. Naramdaman kong mahalaga ako at may halaga ko. Shay, this man is my dumb shit father. Sandaling natigilan si Shaira pero kaagad na bumawi. I'm sorry Shaira but I love you. I didn't lie to you. Malungkot na wika ni Sebastian pero matamis ng ngiti lamang ang iginanti ni Shaira dito. Wala siyang pakailam kung anak nito si Caleb at ama ng ex niya ang kasintahan niya ngayon. Mahal niya si Sebastian at tanggap niya kung ano ang tunay nitong pagkatao. Wala akong pakailam kung anong nakaraan mo, Seb. Tinatanggap pa rin kita. Maluha-luha na lamang si Sebastian na mahigpit na niyakap si Shaira. Salamat. Bulalas nitong dinampian siya ng halik sa noo. Dad, she is my woman. Sigaw ni Caleb. That was before, son. Sinasabi ko na sa iyo noong nakiusap kang lumayo ako kay Shaira. Sinasabi ko sa iyong wag mong saktan si Shaira at mahalin mo siya. Dahil babawiin ko siya sa iyo oras na nasaktan mo siya. Si Shaira ang natigilan, subalit maingat na kinarga siya ni Sebastian at dinala sa loob ng sasakyan nito. Dad, fix yourself. Grow up and be a man. Pinagbigyan na kita noon, Caleb. Iniwan ni Shaira at Sebastian si Caleb na sumisigaw sa garahe at nakiusap na ibalik si Shaira sa kanya. Wala namang imika ng dalawa habang nasa loob ng sasakyan. Inihimpil ni Sebastian ang sasakyan sa tabi ng daan at doon ay binasag nito ang katahimikan. Galit ka ba sa akin dahil sa hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa relasyon namin ni Caleb? I'm sorry, I didn't. Hindi na natapos pa ni Sebastian ang sasabihin dahil siniil ni Shaira ng halikang mga labi nito na ikinagulat ng lalaki. Mahigpit namang niyakap siya ni Sebastian at tinugon nito ang mga halik niya. Napaluha na lamang si Shaira. She is grateful for having this man beside her at hindi siya galit dito dahil sa kanyang nalaman. Sinabi ko na sa iyo na wala akong pakailam sa nakaraan mo. Pero ano yung sinabi mo kay Caleb? I need to know everything about you, Seb. Napabuga ito ng malalim na hininga at napatitig sa mga mata niya. We meet first. I feel for you first at noong college days mo. Nangyari yun matapos kitang nailigtas mula sa pagkakalunod sa dagat. I feel in love with you pero galit na galit sa akin si Caleb at pinalalayo niya ako sa iyo. Caleb likes you, kaya dumistansya ako. He is my son, kaya hindi ako nakipagkompetensya sa kanya. Malalim na bumuntong hininga si Caleb. Pero palagi kitang tinatanaw mula sa malayo at hindi aksidenteng nailigtas kita sa bar that night mula sa lalaking inutusan ni Ashley. I am protecting you from the shadow na kahit na hindi mo ko kilala. Mas lalong napaiyak na lamang si Shaira na isinubsob ang muka sa matigas na dibdib ni Sebastian. Hindi na ako nakatiis na hindi lumantad doon sa competition. Natakot akong masira ang pangalan mo kay Miss Clea. Oh Sebastian, mas lalo lamang ako nahuhulog sa iyo. I wanted to spend my whole life with you. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Malumani na halik na puno ng pagmamahal ang kanilang pinagsaluhan. Wala na siyang pakailam kung maging stepmother man siya ni Caleb. Ang mahalaga sa kanya ay ang makasama si Sebastian ng habang buhay. Muling naglapat ang mga labi nila at pagkatapos, nagmamadaling binuhay ni Seb ang makina ng kanyang sasakyan. Let's go home, Shay. Hindi ko na kayang pigilan to. Nagiinit na lamang ang pisngi ni Shaira na napapangiting sinulyapan ang bagay na nagwawala sa loob ng pantalon ni Sebastian. Nagising na lamang siya sa ibabaw ng kama ni Sebastian. Masakit ang balakang niya sa halos magdamag na kalokohan nito kagabi. Napasinghap na lamang si Shaira sabay tili nang makita ang kumikinang na diamond ring
na nasa palasinsingan niya. Kasunod noon, bumukas ang pinto. Iniluwa doon ang napakagwapong man of her life na may bitbit na pagkain. "Good morning. Breakfast in bed, honey." Itinaas niya ang mga kamay at iwinagayway sa harapan ni Sebastian ang mga daliri niya. "Do you like it?" Kaagad na napatango si Shaira na bumangon sa kama. Napangiwi na lamang siya sa sakit ng balakang niya. "Masakit ba? Wait, ikukuha kita ng gamot." Lihim na napapangiti na lamang si Shaira na nagsimulang sumubo ng pagkain. Mas masarap ang hinanda nitong pagkain kaysa sa mga pagkain sa restaurant. Sa tingin niya, kailangan na yata nilang magpakasal bago pa lumobo ang katawan at tiyan niya. Baka hindi na siya magkasya sa wedding gown. Tataba yata siya kapag ganito araw-araw. Naikasal sila ni Sebastian sa paglipas ng iilang araw, habang si Caleb napilitan ding pakasalan si Ashley dahil sa ipinagbubuntis nito. But right after the wedding, iniwan siya ni Ashley. Ibinenta ni Ashley ang buong Margarets at tinangay ang pera ni Caleb. Nagpunta ito ng ibang bansa kasama si Paulo, na siya palang tunay na ama ng batang ipinagbubuntis nito.